May nagpapakyut guys eh. Oo. Nagpapakyut tong si Basti eh. Nagpapakyut guys. Ano ba yung nangyari? Bakit ba may nagpakyut bigla? Kasi mga kotsero, ito kasing ganap. So, naalala niyo pa ba to? Yung sinabi ni Sara? 3 Dutertes to run for Senate. VP Sara Duterte says. Yun ang sinabi niya. Sabi niya, lahat sila riring na tumakbo eh. Si PRD ay senator, yung kuya ko si Paulo congressman, ngayon senator, at si Sebastian Duterte. Yes, 3 ang Duterte for senator. Yes, confirmed yan. Naalala niyo to? Sabi ni Robin Padilla, mga kotsero, okay daw yan. Good job yan. Okay yan. May kakampi na raw sa Senado. Sabi ni Robin Padilla. Robin Padilla backs Duterte trio for 2025 Senate race. Di ba? Sabi ni Robin, napakagandang balita noon. Para sa akin, magkakaroon ako ng kakampi sa Senado bukod kay Senator Bongo, Senator Bato at Senator Tolentino. Di ba? Happy siya. Happy. Pag-uusapan natin record sa trabaho, wala tayong masasabi kay President Pulong at Baste. Ha? Nagtatrabaho naman mga yan. Parang di yata tayo sure doon, mga kotsero. Parang di yata tayo sure doon. Kasi naalala ko, nung si Digong ang naging congressman, hate na hate niya yung trabaho na yun. Ayaw talaga niya maging congressman. Siya mismo nagsabi nun, ayaw na ayaw daw niya yun. Hate na hate daw niya yun. Etong si Pulong, ano ba, kamusta ba performance siya sa congressman? Maliban sa naubos ang pera ng scholarship. Naubos yung pera ng DSWD dahil ginastos sa scholarship. So that exhibits a mismanagement of funds. Nasasabit pa siya ngayon sa kontrobersya ng 51 billion pesos. Para naman sa DPWH. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Parang hindi pa yata natin makikitaan, no? Hindi pa yata natin makikitaan at nakikitaan ng husay at galing itong si Pulong. Namigay ng rice. Oo, yung Pulong rice. Oo. Namigay siya ng bigas. Si Baste, ayan, tatapik natin mamaya. Tatapik natin mamaya. Yan. Nagtatrabaho naman daw, quote unquote. Nagtatrabaho. Well, sana may resulta yung trabaho, di ba? Pwede kasi yung marami kang ginagawa pero walang resulta. Ibig sabihin, bisi-bisihan ka lang. Halimbawa, yung ginawa ni Sara. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakikipag-usap kay matatapos na yung endorsement niya, ang transition period hanggang July 19. Simula June 19 hanggang July 19. 3 days na lang, Hindi pa raw sila nag-uusap ni Angara. Ano ini-endorse niya? Alam niyo mga kotsero, nung nag-resign ako sa kumpanya namin. So 30 days din mandatory, 30 day magre-render ka ng 30 days. Day 1 pa lang, nag-i-endorse na ako. Bawa, nag-file ako resignation ngayon. Kinabukasan, nag-i-endorse na ako. Dami ko i-endorse eh. Ang dami kong ipapasa kasi. Kinakausap ko na yung ganitong departamento, ganyan, etc. Kinakausap ko na lahat yan. Sinasabi ko sa nila, ito yung dokumentong maiiwanan ko sa inyo. Bahala na kayo dyan kung paano nyo patatakbuhin, etc. Tapos yung kapalit ko, kasi pumasok yung kapalit ko, para may 2 weeks na lang siya eh. 2 weeks na lang, wala na ako. So, tinuruan ko siya. 2 weeks, paspasan. Ay, pasensya ka na kasi paspasan to eh. Ang dami kong tuturo sa'yo. Imagine, kinulang pa yung 30 days. Kulang yung 30 days sa endorsement, guys. Nagsorry pa ako dun sa iniwanan ko. Kasi hindi ko naiwan lahat.
Nag-iwan na lang ako ng email. Ito na yung mga gagawin mo. Andito yung mga links. Andito yung mga documents ko na nagawa, etc. etc. Lahat yan. Bahala ka na. Simpleng HR lang ako, guys, ha? Simpleng manager lang ako sa HR. Ang dami kong in-endorse. How much more kapag secretary ka ng tawag dito? DepEd. Mas marami kang i-endorse. Pero simula nung nag-file ng resignation, si Sara Duterte, up until today, or at least yung huli ko na balitaan, I think that was Sunday or Saturday, wala, hindi pa rin nag-uusap. Napaka-irresponsable naman ni Sara. At ang balita pa, hindi ko alam kung totoo, sa last day daw sila mag-uusap. Friday. Sa Friday pa raw sila mag-uusap. Or Thursday yata. One day before ng 19. Diyos ko, buti nga si Sara, may kapalit agad eh. Sana man lang kinausap na, di ba? Inuna pa kasi yung mga palarong pambansa. Ano eh. Pwede naman yung schedule yun. Hindi naman araw-araw may palarong pambansa. Di ba? Hindi naman araw-araw siguro may meeting. Hindi ko alam kung ano yung... Si Baste, hindi ko alam kung nagtatrabaho pa yan. Nagtatrabaho pa ba si Baste? Diba? Kasi parang wala namang ginagawa si si Baste. But anyway, so yung sabi ni Robin Padilla. Tapos all of a sudden, kanina, hindi ko alam kung nabasa nyo na to. Pero, bigla-bigla, nag-file ng anti-political dynasty bill itong si Robin Padilla. Wait lang. Akala ko ba happy ka? Akala ko ba happy ka? Na makasama mga Duterte sa Senado. Tapos all of a sudden, biglang nag-file ng anti-political dynasty. In a statement on Monday, Padilla said his motivation for filing Senate Bill number 2730 is the belief that it's now time to break the barriers that prevent the best and the brightest from serving the Filipino people. Okay. Political dynasties stem from the tendency of elites to persist and reproduce their power over time, undermining the effectiveness of institutional reforms in the process. Okay, so may mga sinabi siya mga studies. Alam niyo mga kotsero, hindi naman ako disagree dito. Fourth degree of consanguinity. Sa bill niya nakasulat, yun sa bill niya, Senate Bill 2730. No spouse or person related within the fourth degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, half or full blood to an incumbent elective official seeking re-election shall be allowed to hold or run for any elective office in the same city and or province or any party list in the same election. No person who has a political dynasty relationship to the incumbent shall immediately succeed to the position of the latter. Okay. On a personal level, yes, agree ako dyan. On a personal level. Gusto ko yan. Matagal ko nang gusto yan eh. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pamilya ng isang politiko at yung asawa mo, pamilya ng asawa mo up to the fourth degree, hindi ka pwede. Disqualified ka agad. So, what does that mean? Hindi pwedeng tumakbo ng sabay-sabay ang Duterte. So, yung pangarap nila na 3 Duterte sa Senado, hindi matutuloy yun pag napasa to. Hindi matutuloy yun. Up to 4th degree. 4th degree of consanguinity sa dugo. So, ibig sabihin, kung ako yung senador, anak ko, apo ko, tapos pataas. 4th degree, pataas. Parents ko, mga kapatid ko, hindi rin pwede. Kapatid ko, parents ko, grandparents, up to the 4th degree. Great-grandparents. Consanguinity. Affinity naman, sa pamilya ng asawa ko. So, asawa ko, hindi pwedeng tumakbo.
Siyempre, anak namin, hindi pwedeng tumakbo. Asawa ko. Kaya kasi yung mga kapatid niya, hindi rin pwedeng tumakbo. Tatay niya, parents niya, hanggang sa first cousin, if I'm not mistaken. Kung fourth degree, hanggang first cousin. Eh di ba, yan ang setup ngayon sa mga ano. Ganyan ang setup sa ano eh. Sa politika ng Pilipinas eh, dynasty talaga eh. Ako personally, gusto ko yan. Kaso nga lang, si Robin, bumaliktad na rin kay Digong. Doon na, okay siya sa political dynasty, basta Duterte. So parang kontra yata yan. Hindi ko alam, baka naglilinis lang ng baka naglilinis lang si Robin Padilla ng pangalan niya, di ba, nagbibida-bida. Hindi naman papasa yan eh. Ilalaban ba niya yan? Ilalobby ba niya yan sa Senado? Tingin nyo, ilalaban niya yan? No, he won't. Pabulaklak lang ni Robin Padilla yan. Hindi niya lalaban yan. Makakalaban niya lahat na nasa Senado. O, Binay pa lang eh. Cayetano pa lang. Binay, Cayetano, Ejercito, Estrada. Ejercito, Estrada. 3 pamilya agad yun. Tapos makakalaban din niya yung lower house. Feeling ko naglilinis lang siya. I don't think he is even remotely serious diyan sa proposal na yan. Villar pa. Marcos. Oh. Let's admit it. They're a political dynasty, yung Marcos. Duterte sa political dynasty. So, Aquino. Political dynasty din yan. Maraming tatamaan. Marami. Sobrang dami. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung seryoso siya dyan ha. Maniniwala na lang ako siguro pag nandyan na. Pero right now, wala akong nakikitang seriousness dito sa pagpa-file niya na yan ng anti-political dynasty bill. Lalo na, mga kakotsero, nagpaparamdam na si Baste. Mayor Sebastian Baste Duterte granted an interview. Okay, ano daw interview? Among the topics discussed was Vice President Sara Duterte's recent statement about the possibility of 3 Dutertes running in the upcoming midterm election. Okay. Ano daw yung thoughts ni Duterte, ni Baste? My siblings said that the 3 of us would run for senator. Actually, to be honest, I'm entertaining the idea. Sabi ni Baste. Hindi ko inimbento yan. No? Sabagay, di rin natin malalaman yung veracity ng katotohanan kay SMNI, pero ito yung kiniklaim nilang sinabi doon ni Baste. Feeling ko, isa sa either si Pulong or si Baste ang tatakbo for senator. Nipo kid na senador. Correct. Nipo kid. Minana lang niya yung politika sa tatay niya. Pero syempre, happy mga DDS dyan. Gusto nila yan eh. According to Mayor Baste, the current political climate is one of the factors that he is considering if he decides to run for senator. He added that they have yet to have a formal discussion with their father and siblings regarding their potential senatorial bids. Although who's this? Si Digonggong, alam naman natin, nagsalita na yon. Sinabi niya na hindi raw totoo yung sinabi ng anak niya. Pero may naniniwala pa ba sa sinasabi ni Digonggong? Basta wag kayo maniniwala sa sabihin niya. Ang papaniwalaan nyo yung galawan niya. Yung papaniwalaan nyo. Ako, I'm thinking na one of them, either Pulong or Baste, will run for Senate. Ako, I'm thinking si Pulong. Ang iniisip ko si Pulong. Bakit? Kasi, last term na niya eh. So, what's the next best thing to do? I-promote mo yung sarili mo, di ba? Magtakbo ka bilang senador. That's the next best thing. Tapos si Baste, papasok siya ng congressman. Bakit congressman? Kasi yun ang pinakamadali. Yun ang pinakamadali. Low risk yun eh. Nung pagiging congressman kay Baste. Kasi Davao City ka pa rin naman. Ano mo pa rin yun? Kung baga, Baluarte. Baluarte mo pa rin yun. Ako feeling ko si Baste tatakbo siyang congressman. Si Digong magme-mayor yan. Magme-mayor yan Davao City. Babalik yan sa pagka-mayor. Hindi ako naniniwala nagre-retire na yan. Alam nyo mga kotsero,
kahit tumakbo siyang mayor ng Davao City at wala siyang gawin, keber. Wala siyang walang pakiyan. Tatakbo mag-isa yung Davao City. Mukha lang kaya lang siya magme-mayor diyan, feeling ko para lang buhay yung pangalan niya sa political scene. Kahit nasa ano siya kahit nakahiga siya sa kama, kaya niyang mag-mayor ng Davao City. 20 taon mahigit na niyang ginawa yan. Feeling ko magme-mayor siya, si Digong. Feeling ko. Kasi walang sasalo sa pagka-mayor. Unless willing siyang si Basti ulit. Pero sino naman na magko-congressman? Wala. O bakante. Hindi pwedeng walang Duterte. So, most probably si Digong magme-mayor hangga't di pa qualified yung anak ni Pulong. Kasi yung anak ni Pulong parang ginugroom din nila for politics Yung anak ni Pulong. So si Digong muna. Tapos si Baste, I'm thinking para low risk, well, all of these are speculations lang naman. Para low risk, ilalagay nila sa pagka-congressman. Low risk. Kasi tatakbo ka lang din naman sa baluarte mo, di ba? Ang susugal ng malaki, si Pulong. Feeling ko siya yung magsesenador. Bakit sinasabi ni Baste na siya yung tatakbo? Kasi took over for Pulong para hindi mabanatan agad. Tatago muna, di ba? Tatago muna. Para hindi mabira agad. Kaso ang hirap ipanalo kasi nung dalawang magkapatid na lalaki sa pagka-senador. Sa Davao City kaya nilang panalo mga sarili nila. Pero sa buong Pilipinas, national, mahirapan sila dyan. Ang boboto lang dyan, mga DDS lang din. Yung mga diehard talaga. Mga diehard. Yun lang ang boboto kay Pulong. Pero I don't think makukuha niya siyempre yung admin, hindi niya makukuha. Yung mga pro-admin. Tapos yung mga, tawag dito? Hindi rin niya makukuha yung mahihirapan siya sa neutral. Kayo, palagay nyo. Mananalo ba yan si Kasi ang nagre-rate ngayon sa pagka-senador si Digong Hindi naman si Baste. So, hindi natin alam kung magta-transfer ba kung mag-e-epekto yung halo effect kay Baste. Mahirap siya ipanalo si Pulong sa national. Mahirapan. Si Kitty tatakbo rin saan? Konsehal naman. Diba? Political dynasty. Galing. And alam nyo mga kotsero, ako personally, ayoko ng political dynasty. Personally. Kaso, ang problema kasi, sa Pilipinas, sino tatakbo? Tulad, halimbawa, ako, wala naman akong mekanismo para sa ganyan. Wala akong machinery for politics. And even if ayain ako magpolitika, let's say, kontakin ng isang mayor dito, sabihin, uy, kunin kitang konsehal, etc. Hindi rin ako mapapayag. Kasi ayoko ng politika. Siguro, let's do away with the idea of political dynasty by removing term limits. Tanggalin mo na lang yung term limits. Kasi kung may anti-political dynasty law ka, kailangan tanggalin mo si term limits. May mga tao na ginawa para sa politika or nag-e-exist talaga sila para sa politika. Pero may mga tao na hindi. So, I think that the Filipinos should be able to vote for the person whom they think they can trust. Kasi kung akong tatanungin, mga kotsero, I would rather have, let's say si PBBM. Sobrang effective niyang mayor. Kaya lang naman nagkaka-political dynasty, mga kotsero, kasi may term limits. Dilimitahan mo ng 3 term yung mayor. Paano niya, kumbaga, let's say, mahal talaga siya ng taong bayan at gusto siyang magsilbi ng long term. Kailangan niyang iporma yung asawa niya. Tapos eventually, yung anak naman niya. Kailangan niya iporma, etc. Kasi may term limit
Kung ano, kung maglalagay kayo ng anti-political dynasty law, tanggalin din si term limits. Para iboboto ko na lang, Marcos na lang ako na Marcos, Marcos na Marcos, yung tao na mismo na gusto ko nakaupo. Kasi usually yung asawa at anak hindi naman kasing galing nung taong nakaupo eh. So yun, tanggalin niyo yung term limits. Para kung ano, parang sa states, 'di ba, wala kayong term limits. Pero si Biden, kakaupo lang, tumatakbo for re-election, 'di ba? Walang term limits eh. Pero matagal sila doon. Yung mga senador doon, minsan 20 years na silang senador. Congressmen, 20 years, 30 years ng senador. Congressmen. 'Di ba? Long term talaga. Matagalan. Pero pansinin niyo, yung mga pamilya nila hindi involved sa politika. 'Di ba? Sila lang, yung nag-iisa lang na tao. Wala silang dynasty. Sa president meron 2 terms. Okay. Sa presidente lang pala. I stand corrected. Anyway, so yun. Natin kayahin yun. 2 terms for president. Tapos only dun sa mga only dun sa mga nasa ilalim, di ba? Para wala ka talagang political dynasty. But alam niyo mga kotsero, hindi mangyayari yan sa Pilipinas. Kasi yung mga politiko natin dito, family business nila yung politika. Family business yan eh. Hindi papasa dito yan. Hindi papasa yung gusto mangyari ni Robin Padilla. Malabo pa yung sabaw ng pusit. Oo. Walang pupuntahan yan. Anyway. 2 terms, 4 years. Yun. Correct. Sana kasama yun dun sa pinopropose ni Robin Padilla. Tanggalin na yung term limits. Kaso it would include charter change. Cha-cha pa. Dapat nga, nakakalimutan na ni Robin Padilla kung ba't siya hinalal ng mga tao. At hindi yun dahil sa Wonderful Tonight. Hindi yun dahil sa Wonderful Tonight. Kasi ako binoto ko siya dahil dun sa charter change, tapos ngayon kinalimutan na niya. Actually, nakiride lang naman sila sa Uniteam. Alam mo, ito next time, lesson learned sa akin yan. Hindi na ako makikiride sa ganyan-ganyan. Kung hindi ka wala na akong pake kung magkaalyado kayo, ine-endorse ka ng tatakbong presidente, etc. na iboboto ko din. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw ko sa'yo, bahala ka. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating Friday edition ng ating live stream. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Adi YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Pa-like updated sa mga ganap sa ating channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next live stream. God bless you. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?